Movie Recap Tagalog here. Ang lalaki ay nakahiga sa operating table habang hingal na hingal at pilit humihinga. Nakabusal ang kanyang bibig upang hindi siya makagawa ng anumang tunog. Mahigpit na nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Ang mga medikal na tubo ay unti-unting sumisipsip ng dugo mula sa kanyang katawan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Pinangungunahan ng isang babaeng prosecutor na may malamig na ekspresyon. Ang kanilang target ay ang lalaking nakaputing lab coat na nakatayo sa tabi ng operating table. Humarap si Woo Gyum sa kanila. Kalmado ang kanyang mukha. Hindi lamang iyon, ngumiti pa siya ng magiliw at sinabi kung paano niya ginagamot ang pasyente. Hindi masyadong nagsalita si Prosecutor Yi-yeon. Agad niyang inutusan ng mga pulis na arestuhin si Woo Gyum. Pagkatapos nito, nanatili si Yi-yeon kasama ang kanyang kasamahan upang obserbahan ang lugar. Sa kanyang harapan ay mga instrumentong medikal na nabahira ng dugo at isang freezer na naglalabas ng mabahong amoy. Sa paningin ni Yi-yeon, si Woo Gyum ay isang lubhang baliw at sira ang pag-iisip na tao. Tahimik lamang na nakaupo si Woo Gyum sa loob ng sasakyan ng pulis. Sa sandaling iyon, narinig niya ang ulat mula sa pinangyarihan na isa sa mga biktima ay buhay pa. Nanatiling kalmado si Woo Gyum at bumulong na sinabi na niya iyon noon pa. Ang taong iyon ay hindi biktima. Kinabukasan, dinagsa ng mga reporter ang istasyon ng pulis. Hinaharangan ang lahat ng pasukan at labasan. Nagtanong sila tungkol sa sitwasyon at sa planong solusyon sa kamakailang kaso na ginawa ni Jeffrey. Habang nalilito si Jeffrey at hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon, biglang lumitaw si Han-jun mula sa likuran upang iligtas siya. Hiniling niya sa lahat na magtiwala sa pulisya. Matapos sabihin iyon, tinulungan ni Han-jun si Jeffrey na makapasok sa kanyang sasakyan at agad silang umalis upang maiwasan ang karagdagang gulo. Sa loob ng kotse, ipinahayag ni Jeffrey ang kanyang pasasalamat kay Han-jun. Ngunit si Han-jun ay isang prangkang tao na hindi nagpapalampas ng pagkakamali. Sinabi niya na nakalusot lamang si Jeffrey dahil iyon ang kanyang unang paglabag. Sa susunod na magkamali siya, agad siyang makukulong. Pagkatapos niyang sabihin iyon, binuksan ni Han-jun ang kanyang cellphone. Nakatanggap siya ng abiso na hinihiling siyang makipagkita sa isang mahalagang tao. Ang taong nakipagkita kay Han-jun ay isang doktor. Pinag-usapan nila ang paggamot sa isang sakit na tinatawag na batten. Ipinakita ng doktor kay Han-jun ang lahat ng proseso ng paggamot. Habang nakatayo sa labas ng ospital, ikinuwento ni Han-jun sa kanyang asawa ang buong nangyari sa kanilang pagkikita. Nang makita niya ang walang aalalang ngiti ni Min-syo, lalo siyang naging determinado na iligtas ang kanyang anak. Samantala, dumating si Prosecutor Yi-yeon sa interrogation room. Naghanda siyang simulan ang unang investigasyon kay Woo Gyum. Mula pa lamang sa simula, tinanong na ni Yi-yeon si Woo Gyum tungkol sa kanyang karumal-dumal na mga ginawa. Tinanong din niya ang tungkol sa mga labi ng tao na natagpuan sa freezer. Ipinaliwanag ni Woo Gyum na ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa kapakinabangan ng medisina at siya ay gumagawa ng paraan upang magamot ang lahat ng uri ng sakit na wala pang lunas. Tungkol sa mga bangkay na natagpuan, iginiit ni Woo Gyum na wala siyang ginawang mali. Ayon sa kanya, ang bilang ng mga taong kanyang pinatay ay napakaliit kumpara sa milyon-milyong maliligtas. Labis na sira ang kanyang pag-iisip kaya nakagawa siya ng mga krimen habang naniniwala pa ring inililigtas niya ang sangkatauhan. Ang impormasyong ito ay agad na inilathala sa media na ikinagulat ng lahat. Habang sinusundan ni Min-chul ang impormasyong ibinigay ni Yi-yeon, natuklasan niya ang isang kalansay na ibinaon ni Woo Gyum. Nang tumawag si Min-chul upang iulat ang sitwasyon, lalo siyang nabigla. Isa lamang iyon sa 17 biktima ni Woo Gyum. Sa puntong ito, ang abogadong itinalaga ni Woo Gyum upang ipagtanggol siya ay walang iba kundi si Han-jun. Nang matanggap ni Han-jun ang impormasyon tungkol sa kaso mula sa isang reporter, labis siyang nagulat. Nagtaka siya kung bakit, sa kabila ng daan-daang mahuhusay na abogado, siya ang pinili ng baliw na ito. Upang sagutin ang tanong ni Han-jun, ipinarating ng reporter ang mensahe ni Woo Gyum sa kanya. Partikular na sinabi ni Woo Gyum na may maiintindihan si Han-jun kapag nabanggit ang pangalang Mon Se-guk. Nang marinig ang pangalang Mon Se-guk, natigilan si Han-jun. Agad siyang nagtanong pa at nalaman na si Mon Se-guk ay isa rin sa mga biktimang namatay sa kamay ni Woo Gyum. Marahil ay may naunawaan si Han-jun, kaya agad niyang hiniling sa reporter na ayusin ang isang pribadong pagkikita nila ni Woo Gyum. Samantala, si Yi-yeon na nasa kanyang opisina ay nakatanggap ng balita mula sa kanyang kasamahan na nakipagkita si Woo Gyum sa kanyang pribadong abogado. Agad siyang pumunta sa opisina ng direktor upang ipahayag ang kanyang kagustuhang hawakan ng kaso. Alam din niya na hindi ito isang ordinaryong kaso ng pagpatay. Bukod dito, may isang napakahusay na abogado na kasama ang killer. Samantala, nakipagkita na si Han-jun kay Woo Gyum. Agad siyang sinunggaban ni Han-jun sa leeg upang tanungin tungkol sa pagkamatay ni Mon at kung nasaan ang paraan ng paggamot. Sa kabila ng negatibong asal ni Han-jun, nanatiling kalmado si Woo Gyum. Binanggit ni Woo Gyum ang anak ni Han-jun at kung ano ang maaaring mangyari rito na naging dahilan upang mawala ng masabi si Han-jun. Nang makabawi si Han-jun, naupo ang dalawa upang mag-usap ng maayos. Nag-alok si Woo Gyum ng isang kasunduan. Bibigyan niya si Han-jun ng unang $1,000,000. Kapag natulungan siya ni Han-jun na makalaya, bibigyan pa niya ito
ito ng karagdagang $1,000,000. Hindi natinag si Han-jun sa kaakit-akit na alok na ito. Sinadya niyang tanungin si Woo-gyom kung ano ang mangyayari kung kukunin niya ang pera, ngunit hindi siya kikilos bilang abogado nito. Sinabi ni Woo-gyom na inaasahan na niya yon. Ngunit kung makikilala ni Han-jun ang mga taong kanyang nagamot, malamang si Han-jun pa mismo ang lalapit sa kanya. Ang pagkakapareho ng mga taong iyon ay lahat sila ay may mga sakit na wala ng lunas. Nang marinig ni Han-jun ang salitang walang lunas, nagbago ang kanyang pananaw sa baliw na doktor na ito. Paglabas ng istasyon ng pulis, pumunta sina Han-jun at ang reporter na si Min-chul upang hanapin ang mga pasyenteng nagamot. Nais ni Han-jun na tiyakin kung nagsisinungaling si Woo-gyom o hindi. Samantala, abala si Yi-yeon at ang kanyang mga kasamahan sa pagsusuri ng kasong dulot ni Woo-gyom. Nang ipakita ni Min-chul ang listahan ng mga natagpuang biktima, nagulat si Yi-yeon nang matuklasan na lahat ng ito ay may mga naunang kriminal na record. Maaaring labag sa batas ang ginawa ni Woo-gyom. Ngunit sa isang banda, ang pag-aalis ng kasamaan ay maituturing ding isang bayani na gawa. Hindi nagtagal, muling tinanong ni Yi-yeon si Woo-gyom kung saan niya itinago ang mga bangkay ng mga biktima. Muli, iginiit ni Woo-gyom na tama ang kanyang ginawa at lahat iyon ay para sa kapakinabangan ng medisina. Sa kabila ng pagsisikap ni Yi-yeon, hindi niya nakumbinsi si Woo-gyom. Sa huli, umalis si Yi-yeon na bigo at frustrado. Sa loob ng sasakyan, tinawagan ni Yi-yeon ang kanyang mga kasamahan upang planuhin kung saan maaaring ibinaon ni Woo-gyom ang natitirang mga pangunahing biktima. Samantala, hinanap ni Han-jun at reporter Min-chul ang mga pasyenteng nailigtas ni Woo-gyom. Ngunit puro negatibong sagot lamang ang kanilang natanggap. Samantala, sumailalim si Woo-gyom sa lie detector test. Ngunit wala ring naging kapaki-pakinabang na resulta para sa pulisya. Ang layunin ni Woo-gyom ay palaging magligtas ng buhay at wala siyang pagsisisi sa 17 biktimang kanyang pinatay para sa layuning medikal. Sa puntong ito, wala nang ibang magawa si Yi-yeon kundi makipagkita muli kay Woo-gyom ng pribado. Sa pagkakataong ito, sa halip na tanungin kung saan nakatago ang mga bangkay ng B-17, tinanong niya kung paano nagsimula ang kanyang gawain bilang isang tagapagpagaling. Ipinaliwanag ni Woo-gyom na nagsimula ang lahat sa isang maliit na halamang paso na kanyang nailigtas magdamag at sinundan ito ng isda sa kanyang aquarium na kanyang nailigtas. Matapos ang sapat na eksperimento, nagsimula siyang magsagawa ng eksperimento sa mga tao. Sinamantala ni Yi-yeon ang pagkakataon upang tanungin ang tungkol sa huling biktima. Ibinunyag ni Woo-gyom na itinago niya ang taong iyon sa gilid ng bundok. Dahil sa impormasyong ito, nagsagawa ng paghahanap sina Yi-yeon at ang pulisya sa bundok. Habang naghahanap, naalala ni Yi-yeon ang alok ni Woo-gyom. Gusto ni Woo-gyom na tulungan siya ni Yi-yeon na patunayan ang kanyang kakayahan sa korte. Sa wakas, natagpuan ng pulisya ang bangkay ng biktima. Samantala, natagpuan ni abogado Han-jun ang batang lalaki na nagamot ni Woo-gyom. Halos hindi makapaniwala si Han-jun nang makita niyang naglalakad si Sang-woo gamit ang sarili nitong malulusog na mga paa. Ayon sa alaala ni Han-jun, dati ay naka-wheelchair si Sang-woo. Napuno ng pag-asa si Han-jun na maaari ring gumaling ang kanyang anak. Mas naging kapani-paniwala ngayon kay Han-jun ang mga sinabi ni Woo-gyom. Sa kabilang banda, natagpuan ng pulisya ang mga bangkay ng mga biktimang ibinaon ni Woo-gyom. Mukhang may pinagtapat si Woo-gyom kapalit ng isang kasunduan. Para sa kasunduan, hindi niya hinihingi ang pagbawas ng kanyang sentensya. Ang kailangan lamang niya ay mapatunayan ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling sa korte. Ngunit sa harap ng isang baliw, hindi mapagkatiwalaan ni Yi-yeon ang anumang kanyang sinasabi. Diretsahang hiniling ni Yi-yeon ang pinakamabigat na parusa para kay Woo-gyom. Noong una, ganoon din ang iniisip ni Han-jun habang tinatanong si Woo-gyom. Ngunit bilang isang ama, nagbago ang kanyang isip. Nais ni Han-jun na makahanap ng lunas para sa kanyang anak. Alam ni Woo-gyom na hindi siya pinaniniwalaan ni Han-jun, kaya ikinuwento niya ang sarili niyang himalang karanasan. Dati, si Woo-gyom ay isang estudyante ng medisina. Sa kasamang palad, nasangkot siya sa isang kakilakilabot na aksidente sa trapiko. Ngunit ang aksidenteng iyon ang nagbukas ng isang himala na hindi niya maipaliwanag. Nakoma siya sa loob ng 3 taon matapos ang aksidente. Isang araw, bigla siyang nagising. Natuklasan din ng mga doktor ang isang kakaibang mutated na reaksyon sa kanyang dugo. Marahil ito ang nagligtas sa kanyang buhay at nagbalik sa kanya sa kamalayan. Ngunit kasabay nito, nagdulot ito ng pangmatagalang epekto na naging sanhi ng matitinding pananakit ng kanyang ulo. Gamit ang kanyang talento, nagsagawa siya ng eksperimento sa sarili niyang mahinang katawan at nakakuha siya ng hindi inaasahang resulta. Naniwala rin si Han-jun sa tila katawa-tawang kwentong ito dahil personal niyang nasaksihan ang himalang ebidensyang binanggit ni Woo-gyom. Lalong lumala ang sitwasyon nang magsimulang magprotesta ang mga tao at hilingin ang agarang pagbitay kay Woo-gyom. Sinubukan ni Han-jun na patagalin ang paglilitis kay Woo-gyom upang magkaroon ng oras na magamot ang kanyang anak. Gayunpaman, dahil sa krimen ng pagpatay sa 17 katao, itinuring si Woo-gyom bilang isang baliw na killer na kailangang alisin sa lipunan. Bukod dito, si Yi-yeon ay isang matapang at matalinong prosecutor. Nakakalap siya ng napakaraming ebidensya upang mapatunayan ang kasalanan ni Woo-gyom. Mukhang masusing inimbestigahan ni Yi-yeon ang bawat detalye ng kaso. Ang mga larawang kanyang ipinakita ay malinaw na nagpakita ng malupit na ginawa ng killer na ito. Sa gitna ng takot at pagkasuklam ng lahat habang nakikita ang mga larawan ng mga biktima
problema sa korte. Biglang tumawa si Woo-gyom. Naggalit ang lahat sa nakakadiring asal ni Woo-gyom. Nais ng lahat na mahatulan at mapatay ang baliw na ito sa lalong madaling panahon. Dahil dito, lalo pang nahirapan si Lawyer Han-jun. Wala siyang ibang pagpipilian kundi hilingin sa korte na bigyan si Woo-gyom ng pagkakataong patunayan ang kanyang kakayahang magpagaling ng mga sakit na walang lunas. Sa ganitong paraan lamang niya mapapakalma ang galit ng publiko. Sa katunayan, ginamit ni Woo-gyom ang paraang ito upang manipulahin si Han-jun at pilitin siyang tulungan siya. Unti-unti nang nawawalan ng pasensya si Han-jun sa pakikipag-usap sa killer na ito. Hindi inaamin ni Woo-gyom, ngunit hindi rin niya itinatanggi ang pagpatay sa sinuman. Ang kanyang kalmadong kilos ay lalong nagpapahirap kay Han-jun. Ang palagiang paggamit ni Woo-gyom sa anak ni Han-jun bilang halimbawa ay lalo lamang nagpapasakit sa damdamin ni Han-jun. Bagamat hindi niya maintindihan kung ano ang nasa isip ng baliw na ito, malayo na ang kanyang narating at hindi na siya maaaring umatras. Upang mailigtas ang kanyang anak na may bihira at walang lunas na sakit, isinakripisyo ni Han-jun ang lahat. Ito ay isang kaso na kailangan niyang harapin anuman ang mangyari. Tinanggap niya ang galit at pagkondena ng publiko upang maging bahagi nito. Ipinagpalit niya ang kanyang reputasyon at karera kapalit ng isang magulong opisina na tinulungan ni reporter Min Chul na ihanda bilang kanyang bagong lugar ng trabaho. Ginawa ni Han-jun ang lahat upang mabago ang direksyon ng paglilitis mula sa kasong pagpatay patungo sa mas magaan na paratang. Hiniling pa niya kay reporter Min Chul na magsulat ng artikulo upang maimpluwensyahan ang opinyon ng publiko. Dahil dito, nabahala ang nakatataas kay Yeon. Iginiit ni Yeon na kaya niyang mabilis na tapusin ang kaso. Samantala, lumala ang sakit na baten ni Min Seo. Halos tumigil ang kanyang pulso at nanatili siyang nasa koma. Agad na pumunta si Han-jun sa ospital upang tingnan ang kanyang anak. Nang makita niyang pagod na pagod ang kanyang asawa sa pag-aalaga sa kanilang anak, lalo siyang nasaktan. Ngunit napakabata pa ni Min Seo, kaya ayaw ng kanyang asawa na sumugal sa anumang mapanganib na paraan. Desidido si Han-jun na makahanap ng solusyon sa lalong madaling panahon. Hinanap niya ang lahat ng pasyenteng nagamot ni Woo-gyom upang hilingin na tumestigo sila sa korte. Ngunit marahil ay walang gustong lumabas dahil natatakot silang itakwil ng lipunan kapag nalaman na nagpagamot sila sa isang killer. Mga duwag, mapait lamang na natawa si Woo-gyom. Ang lahat ng dating nagmakaawang tulungan niya ay wala nang pakialam ngayon sa taong nagligtas sa kanila. Upang patunayan na nagamot niya ang mga ito, binanggit ni Woo-gyom ang notebook kung saan niya isinulat ang buong proseso ng paggamot. Dahil dito, kinailangan ni Han-jun na bumalik sa laboratoryong nabahira ng dugo ni Woo-gyom upang maghanap. Ngunit gaano man siya maghanap, hindi niya makita ang notebook na binanggit ni Woo-gyom. Hindi sinasadyang natuklasan ni Han-jun ang mga dokumentong naglalaman ng resulta ng trial treatment ni Min Seo. Bigla niyang napansin ang isang kahina-hinalang tao na nagmamasid sa labas ng kanyang pinto. Nang makita si Han-jun, nagulat ang lalaki at agad tumakbo palayo. Kinailangan siyang habulin ni Han-jun. Dahil hindi niya ito maabutan, gumamit si Han-jun ng shortcut upang maharang siya. Lumabas na ang binatang ito ay gumagawa lamang ng vlog. Sinusubok ang kanyang tapang sa lugar kung saan may pinatay ang isang killer. Lalo pang dumami ang problema ni Han-jun nang makatanggap siya ng isang tarantang tawag mula kay reporter Min Chul. Lumalabas na may ilang investigador na kumakatok sa kanilang pinto at hinihiling na halughugin ang kanilang opisina. Ipinahayag din nila na ang artikulong inilathala ni reporter Min Chul ay mapanirang puri. Pagkarinig nito, agad na nagmadaling bumalik si Han-jun sa kanyang opisina. Pagdating niya roon, nasira na ng mga inspektor ang pinto. Dahil may dala silang opisyal na pahintulot, hindi sila natakot kay Han-jun. Idineklara ni Han-jun na pag-aari niya ang buong lugar at kung magtatangka silang galawin siya, kakasuhan niya sila hanggang sa huli. Dahil sa otoridad ng kilalang abogado, napilitan lamang umatras ang mga inspektor. Kalaunan, nalaman na si Prosecutor Yeon ang nasa likod ng lahat ng ito. Dating estudyante ni Han-jun si Yeon, ngunit ngayon ay naglakasloob na siyang harapin ng direkta ang kanyang dating guro. Nang gabing iyon, uminom sina Han-jun at reporter Min Chul upang maibsan ang kanilang stress. Habang nagbubuntong hininga sila tungkol sa lalong humihirap na kaso, biglang pumasok ang isang magandang babae. Lumalabas na tinawagan ni reporter Min Chul si Min Kyung. Nais ni Min Kyung na magtrabaho kasama si Han-jun. Mula nang magbitiw si Han-jun at umalis, ang tanging gawain na lamang ni Min Kyung sa opisina ay ang mag-photocopy ng mga dokumento. Ang pagdating ni Min Kyung ay nagbigay ng ideya kay reporter Min Chul. Nais niyang gamitin ang maamong itsura at mahusay na pananalita ni Min Kyung upang kumbinsihin ang mga saksi na tumestigo sa korte. Binanggit din ni Min Kyung na matagumpay na niyang naitugma ang maraming magkapareha noon. Bagamat hindi ito abala para sa kanya, wala nang nagawa si Han-jun sa pagsusumamong tingin ni Min Kyung. Sa gayon, ang opisina na dati ay binubuo lamang ng dalawang lalaki ay nagkaroon na ngayon ng isang magandang babaeng kasamahan. Hindi nabigo si Min Kyung sa inaasahan ng lahat. Madali niyang nakumbinsi ang ina ni Sang-woo na tumestigo sa korte. Ngunit may hindi inaasahang pangyayari. Lahat ng mga saksi ay nakatanggap ng liham mula kay Woo-gyom na ipinadala mula sa bilangguan. Sa liham, nagbanta si Woo-gyom na ilalantad niya sa publiko ang pagkakakilanlan ng mga pasyente. Dahil dito, lalo silang natakot at nag-atubiling tumestigo sa korte. Kaya pumunta si Han-jun upang kausapin si Woo-gyom at ipaalala sa kanya na mula ngayon, lahat ng may kinalaman sa paglilitis ay nangangailangan ng kanyang pahintulot. Galit na galit si Han-jun nang sabihin niya ito. Malapit na sana niyang makamit ang kanyang layunin, ngunit sinira ni Woo-gyom ang lahat. Sa kabutihang palad, matagumpay na napakalma ni Min Kyung ang mga saksi, kaya pumayag pa rin silang humarap sa korte. Pagkatapos nito,
ito. Buong gabi na naghanda sina Hanjun at ang kanyang grupo para sa susunod na paglilitis. Tumestigo ang babae na binigyan ni Woogyom ng iniksyon ng kanyang anak at matapos itong magising, sumigaw ito ng malakas at nakagalaw. Nanginginig pa rin ang boses ng ina habang ikinukwento ang himalang ito sa korte. Gayunpaman, nag-imbita si Yiyon ng isa pang doktor upang tumestigo. Ipinahayag ng doktor na maaaring mali ang unang diagnosis at ang mga sumunod na pagsusuri ay nakabatay lamang sa unang diagnosis upang bumuo ng konklusyon. Bukod dito, ang polio ni Sang-woo ay maaaring pansamantalang karamdaman lamang at hindi kinakailangang walang lunas. Dahil dito, unti-unting nawalan ng kredibilidad ang unang saksi. Ngayon, ang natitira na lamang ay ang ikalawang saksi, ang lalaking may leukemia. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nakaupo lamang siya sa isang sulok at hindi naglakas loob na tumayo at tumestigo. Wala nang nagawa si Hanjun kundi panoorin siya ng walang magawa. Biglang sinabi ng lalaki na hindi pa ganap na gumagaling ang kanyang sakit at patuloy pa rin siyang nagpapagamot sa ospital. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay nagsalita siya. Ngunit hindi inaasahan, ang kanyang mga salita ay lalo lamang nagpatunay na si Woogyom ay isang manloloko at baliw na killer. Napangiti si Yiyon na parang inaasahan na niya ito, habang si Hanjun ay napabuntong hininga na lamang. Pagkatapos ng paglilitis, hinabol ni Hanjun ang lalaking may leukemia upang tanungin siya. Nahihiyang sinabi ng lalaki na gumaling siya noon, ngunit bumalik ang sakit. Pagkasabi nito, agad siyang umalis. Pagkatapos nito, pumunta si Hanjun upang harapin si Woogyom. Hindi inaasahan, galit na hinampas ni Woogyom ang mesa at sinabing kulang si Hanjun sa kakayahan bilang isang abogado. Samantala, muling pinuntahan ni Yiyon ang lalaking may leukemia. Naalala niya ang sinabi ni Woogyom sa kanya noon. Sinabi ni Woogyom na hindi na dapat sumailalim sa anumang karagdagang paggamot ang pasyenteng iyon kung hindi ay mabibigo ang kanyang paraan ng paggamot. At gaya nga ng sinabi ni Woogyom, bumalik ang saksi sa ospital upang magpagamot at iyon ang dahilan kung bakit bumalik ang kanyang leukemia. Samantala, ipinapalabas na sa telebisyon ang balita tungkol sa paglilitis kay Woogyom. Ang mga pangyayari sa kaso ay nagdulot ng matinding sakit ng ulo kay reporter Min Chul. Hindi sigurado si reporter Min Chul kung matalinong desisyon ba ang harapin si Yiyon. Tinanong niya si Min Kyung tungkol sa pinagmulan ni Yiyon. Ngunit kaunti lamang ang alam ni Min Kyung tungkol kay Yiyon at iyon ay mula lamang sa social media. Kinabukasan, pumunta si Yiyon sa kumpanya at nakita ang taong matagal na niyang iniiwasan. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang kanyang ama. Sumakay sila sa isang kotse at nag-usap. Agad siyang pinagalitan ng kanyang ama dahil palagi siyang umiiwas dito. Mula sa kanilang pag-uusap, malinaw na si Yiyon ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Ang pagpunta ng kanyang ama ay upang pilitin siyang magtrabaho sa kanilang negosyo ng pamilya. Ngunit dahil nais niyang maging independyente at patunayan ang sarili, mariin niya itong tinanggihan. Nang gabing iyon, pumunta si Hanjun sa ospital upang ipakita sa doktor ang mga medical record ng mga pasyenteng nagamot ni Woogyom. Kailangan niya ng pera para sa gastusing medikal ng kanyang anak, kaya pumunta siya roon ng may mabuting layunin. Bagamat pinayuhan siya ng babaeng doktor na huwag maniwala sa isang baliw tulad ni Woogyom, dala ng pag-asang mailigtas ang kanyang anak, at dahil nasaksihan niya mismo ang paggaling ng isang binatang dating paralisado, diretsahang nakipagtalo si Hanjun sa doktor upang ipagtanggol ang kanyang paniniwala. Paulit-ulit niyang iginiit ang kakayahan ni Woogyom na magpagaling ng mga sakit na walang lunas. Dahil dito, nagalit ang doktor at pinagalitan si Hanjun bago umalis ng silid. Samantala, nasa kanyang opisina si Yiyon. Binuksan niya ang telebisyon upang panoorin ang live na balita tungkol kay Congressman Baek. Mukhang lahat ay naaayon sa plano ni Yiyon. Dahil alam niyang tatakbo sa eleksyon ng kongresista, hinikayat niya itong pumanig sa kanya sa pamamagitan ng paghiling ng parusang kamatayan para kay Woogyom upang makuha ang suporta ng publiko. Sa parehong oras, pinapanood din ni Hanjun ang balita at siya ay direktang pinuna ni Congressman Baek. Pinuna siya ng kongresista dahil patuloy niyang ipinagtatanggol ang kakayahan ni Woogyom na magpagaling ng mga sakit na walang lunas. Nang marinig ito, labis na nagalit si Hanjun. Kaagad pagkatapos ng talumpati sa telebisyon, nakatanggap ng mataas na papuri at suporta ang kongresista. Agad niyang inimbitahan si Yiyon at ang hepe ng pulisya sa isang pribadong hapunan bilang pasasalamat. Ngunit hindi inaasahan, nakatanggap ng tawag ang kongresista at kinailangang lumabas upang sagutin ito. Sa loob ng silid, naiwan sina Yiyon at ang hepe ng pulisya. Diretsahang pinuna ni Yiyon ang talumpati ng kongresista na ikinagulat ng hepe ng pulisya. Para kay Yiyon, hindi isang biro ang parusang kamatayan. Para sa istasyon ng telebisyon at sa hepe ng pulisya, tila ginagamit lamang nila ang kaso upang makakuha ng atensyon ng media. Nauwi sa matinding pagtatalo ang dalawa. Sinabi ng hepe ng pulisya na walang alam ang mga babaeng tulad ni Yiyon, habang diretsahan naman siyang ininsulto ni Yiyon. Tinawag siyang tanga at sinabihang tumahimik. Sa kabutihang palad, bumalik ang kongresista at nabawasan ang tensyon sa pagitan nila. Samantala, umupo si Hanjun at ang kanyang grupo upang magsagawa ng mas malalim na pagsusuri sa kaso. Matapos pagsama-samahin ang lahat ng impormasyon,
napagtanto nilang may posibleng argumento na maaaring magbago sa direksyon ng kaso. Hindi nagtagal, ang impormasyong ibinigay ng grupo ni Hanjun ay ipinalabas sa telebisyon. Sinuri ito ng MC ayon mismo sa presentasyon ng grupo ni Hanjun. Itinaas niya ang tanong kung si Woogyom nga ba ang tunay na salarin o kung si Woogyom ang tunay na biktima sa kasong ito. Nang mabasa ni Yion ang balita, nakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo dahil hindi niya maintindihan kung paano nabuo ng kabilang panig ang ganitong senaryo. Bago magsimula ang susunod na paglilitis, labis na nagalit ang publiko at nagprotesta sa labas ng korte. Nakabuo na sila ng paniniwala na si Woogyom ay isang halimaw na nararapat lamang na bitayin at hinihingi pa nila na tanggalan ng lisensya si Hanjun bilang abogado. Sa sandaling nagsimula ang paglilitis, agad na tumayo si Hanjun at hiniling sa judge na payagan siyang magpresenta ng karagdagang ebidensya para kay Woogyom. Bagamat tumutol si Yion sa pagtanggap ng karagdagang ebidensya, agad itong sinalungat ni Hanjun gamit ang kanyang malawak na karanasan. Binanggit niya ang mga batas upang matiyak ang pagiging patas para sa kanyang kliyente. Matapos patahimikin si Yion, agad na nagpresenta si Hanjun ng tatlong ebidensya. Una, ipinakita niya ang medical research project ng Cheom Medical Group, kung saan dating nag-intern si Woogyom. Ayon sa pagsusuri ni Hanjun, ang blood treatment project ni Woogyom noong siya ay estudyante pa ay lubos na pinahahalagahan ng Cheom Medical Group. Bukod dito, sama-sama pa nila itong pinag-aralan at sinaliksik. Ang ikalawang ebidensyang ipinakita ni Hanjun ay ang katotohanang ang mga biktima ay pawang mga kriminal na nagsamantala sa mga butas ng batas upang makagawa ng krimen. Kalakip nito, ang isang file na naglalaman ng kanilang mga kriminal na record, na lalo pang nagpatibay sa ebidensya ni Hanjun. Matapos maipakita ang dalawang ebidensyang ito, tumutol si Yion at iginiit na si Woogyom ay wala namang nagamot kahit isa. Pagkarinig sa kontra-argumentong ito, agad na iminungkahi ni Hanjun na isumite sa korte ang paraan ng paggamot ni Woogyom para sa pagsusuri. Upang magkaroon ng ganitong kumpiyansa, matagal nang napag-usapan ni Hanjun at Woogyom ang bagay na ito ng detalyado. Tanging nang malaman ni Hanjun na mayroon talagang lunas si Woogyom, saka lamang siya nagkaroon ng sapat na ebidensya upang ipagtanggol ito sa korte. Nang tanungin pa siya ng judge tungkol sa mga blood cells na ginamit sa paggamot, agad na iginiit ni Hanjun na ang mga ito ay lahat nagmula sa sariling katawan ni Woogyom. Pagkarinig nito, nabigla ang buong courtroom at hindi makapaniwala sa ganitong paraan. Sa katunayan, masusing sinaliksik ni Hanjun at ng kanyang grupo ang bagay na ito. Natuklasan nila na ang paraan ni Woogyom ng pagpaparami ng mutated na blood cells ay posible talaga. Sa huli, tinapos ni Hanjun ang paglilitis sa pamamagitan ng paghiling ng pagkakataon para patunayan ni Woogyom ang kanyang kakayahang medikal. Paglabas ng courtroom, agad siyang pinalibutan ng mga reporter na nagtatanong tungkol sa katumpakan ng impormasyong kanyang ibinigay. Buong kumpiyansa niyang ipinahayag na kung mali ang impormasyong iyon, handa siyang magbitiw sa kanyang posisyon. Labis na natuwa si Woogyom sa naging tagumpay niya sa kamakailang paglilitis. Gayunpaman, ang pinakamahalagang problema ngayon ay ang nawawalang notebook na naglalaman ng mga paraan ng paggamot ni Woogyom. Matapos nilang pag-aralan ang sitwasyon, pinaghinalaan nilang nakuha ng pulisya ang notebook. Dahil dito, posibleng alam na ito ni Yion noon pa man. Matapos ang kanyang press conference, nakipagpulong si Yion sa kanyang mga nakatataas upang talakayin ang kaso ni Woogyom. Ikinuwento ni Yion ang nangyari sa korte, dahilan upang pagdudahan ng kanyang mga superior ang pagiging totoo ng kakayahan ni Woogyom na magpagaling. Sa puntong ito, naalala ni Yion ang araw na siya mismo ang umaresto kay Woogyom. Nasa kalagitnaan ng isang baliw na operasyon si Woogyom nang pigilan siya ni Yion. Bagamat nagbabala si Woogyom na mamamatay ang pasyente kung hindi siya pahihintulutang tapusin ang operasyon, tila walang nakinig sa kanya. Hindi nagtagal, nakausap ni Yion ang kanyang kasamahan na si Minchul at iginiit na tama ang kanilang pag-aresto kay Woogyom. Tinanggihan ni Minchul ang ideya ni Yion na may sariling paraan ng paggamot si Woogyom. Dahil pinili nilang harapin si Woogyom mula pa noong simula, kailangan nila itong tapusin hanggang dulo. Pagkatapos nito, muling sinuri ni Yion ang video footage noong araw ng pag-aresto kay Woogyom. Napansin niya na tila may kasabwat si Woogyom bago nito inatake ang biktima. Matapos ulit-ulitin ang panonood ng footage, nagpasya si Yion na i-print ang buong listahan ng mga taong binanggit sa diary ni Woogyom at kunin ang lahat ng footage sa loob ng 500 metrong radius mula sa workshop ni Woogyom. Isa itong mahalagang pahiwatig na maaring makatulong sa susunod na paglilitis. Samantala, tuwang-tuwa ang grupo ni Hanjun dahil maraming nanonood ng kanilang pagsusuri sa social media. Sa puntong ito, binanggit ni Hanjun na nawawala ang notebook ni Woogyom na nagdulot ng maraming katanungan. Sa kabutihang palad, matapos pag-aralan ang impormasyon, natagpuan ni Hanjun ang isang taong maaaring magbigay ng karagdagang detalye. Ang taong yon ay walang iba kundi si Professor Han, ang doktor na gumamot kay Woogyom matapos ang kanyang aksidente noon. Kinabukasan, matapos tawagan si Professor Han, personal siyang pinuntahan ni Hanjun upang pag-usapan ang bagay na ito. Tinanong ni Hanjun si Professor Han tungkol sa mutated na dugo ni Woogyom at kung maaari ba itong gamitin upang gamutin ang maraming tao. Ngunit dahil sa kanyang kaalamang medikal, agad itong tinanggihan ni Professor Han. Para kay Professor Han, puro kasinungalingan lamang iyon ni Woogyom at walang siyentipikong ebidensya upang patunayan
mapatunayan ito. Dahil dito, nagsimulang magduda si Hanjun. Samantala, nakatanggap si Yeon ng medical report na nagsuri sa sample ng dugo ni Woogyom. Ipinakita ng resulta na ang sinasabing kakayahan ng mutated na dugo ni Woogyom na magpagaling ng sakit ay walang siyentipikong batayan. Kinabukasan, buong kumpiyansang humarap si Yeon sa korte at ipinahayag ang pagtanggi sa anumang pagtatangkang patunayan ang kakayahan ni Woogyom. Kasabay nito, iminungkahi niya ang parusang kamatayan para kay Woogyom para sa pag-apruba ng judge. Kaagad pagkatapos nito, nagsalita si Hanjun tungkol sa makataong aspeto ng kaso na sadyang binaliwala ni Yeon. Sa huli, hiniling ni Hanjun ang mas magaan na parusa habang hinihintay ang angkop na hatol para sa krimen ni Woogyom. Hindi nagtagal, inilabas ng korte ang pinal na desisyon. Bagamat walang siyentipikong batayan ang mga ginawa ni Woogyom, ang layunin niya ay gamutin ang mga sakit at iligtas ang buhay. Pagkarinig nito, nabigla si Hanjun at ang kanyang mga kasama. Hindi sila makapaniwala na natalo ang kanilang matitibay na argumento laban kay Yeon. Ipinahayag ng judge na tinanggihan ang kahilingan ng nasasakdal na patunayan ang kanyang kakayahan sa korte at siya ay hinatulan ng pinakamataas na parusa. Ang pinal na hatol ng judge ay sinalubong ng palakpakan ng lahat sa courtroom. Matapos ang paglilitis, naghintay si Hanjun upang muling makausap ang judge. Gayunpaman, iginiit ng judge na ang ginawa ni Woogyom ay maituturing na pagpatay. Hinikayat siyang isaalang-alang ang mga batang may malubhang sakit na naghihintay na lamang ng kamatayan. Ngunit binaliwala niya ang mga posibleng benepisyo sa likod ng hindi tiyak na kakayahan ni Woogyom na magpagaling. Nanatili siyang matatag sa paniniwala na tama ang kanyang hatol laban sa isang killer. Dahil unang paglilitis pa lamang iyon, may pagkakataon pa ang grupo ni Hanjun na iligtas si Woogyom. Kaya naman mas lalong nabawasan ang oras ni Yeon upang makapagpahinga. Habang nagdiriwang pa ang kanyang mga nakatataas, mag-isa namang pumunta si Yeon sa pinangyarihan ng krimen. Gaya ng kanyang inaasahan, napuno na ang internet ng mga artikulo tungkol sa kakayahan ni Woogyom na magpagaling. Nagsagawa pa ang mga netizen ng survey upang malaman kung talagang kaya ni Woogyom na pagalingin ang lahat ng uri ng sakit. Bahagi ito ng planong napag-usapan ni Hanjun at ng kanyang kliyente. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung makaka-impluwensya ang opinyon ng publiko sa paglilitis. Kaya sinabi niya kay Woogyom na kailangan nilang magkaroon ng reserbang plano para sa pinakamasamang posibleng mangyari. At nakaisip nga ng plano si Hanjun. Walang tigil siyang nagtrabaho para lamang mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Matapos ang isang mahabang at nakakapagod na araw, nahiga na lamang siya upang magpahinga. Ang maikling sandali na nakausap niya ang kanyang anak, ang pinaka nakapagbigay ng ginhawa sa kanya sa oras na yon. Hindi rin sigurado si Hanjun kung talagang kayang pagalingin ni Woogyom ang sakit ng kanyang anak. Ang kakilakilabot na sakit na ito ay may 99% na tsansang kunin ang buhay ni Minsho. Kaya kahit 1% na pag-asa lamang, gagawin ni Hanjun ang lahat upang iligtas ang kanyang anak. Samantala, umusad din ang kaso ng pagpatay na iniimbestigahan ni Yeon. Lumabas na ang salarin ay mula rin sa Research Institute kung saan dating nagtrabaho si Woogyom. Naalala ni Yeon na nabanggit ni Hanjun ang Research Institute na yon sa korte. Kaya kinabukasan, agad siyang pumunta upang suriin ang laboratorio. Ngunit pagdating niya, napansin niyang tila matagal nang abandonado ang silid. Nakakagulat, may isang estrangherong sumunod kay Yeon. Nagulat siya nang mapagtanto na 4 na palapag lamang ang gusali, kaya ang taong kakadaan lang ay lubhang kahinahinala. Hinabol niya ito, ngunit mariing nanlaban ang lalaki. Dahil dito, nasugatan ang braso ni Yeon habang mabilis namang nakatakas ang lalaki. Isang hindi inaasahang insidente ang naganap sa kulungan kung saan nakakulong si Woogyom. Dahil sa kalikasan ng kaso, inilagay siya sa selda kasama ang ilang mga kriminal. Isa sa kanila ay tila kakilala ng isa sa mga naging biktima ni Woogyom. Nang gabing iyon, matapos makatulog si Woogyom, nilapitan siya ng mga kriminal habang may hawak na mga ballpen. Pinalibutan nila siya, pinigilan sa sahig. Sinubukan niyang lumaban, ngunit sinaksak siya ng isa sa dibdib gamit ang ballpen. Sa kabutihang palad, hindi ganong malalim ang sugat. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nasaksak ng isa ang kanyang kasamahan at sinamantala ni Woogyom ang pagkakataon upang makatakas at maagaw ang ballpen. Ngunit sa halip na saksakin sa ulo ang kalaban, ibinato ni Woogyom ang ballpen sa pader sa likod niya. Kaagad pagkatapos nito, bumagsak siya. Matapos siyang gamutin ng mga doktor at nurse, hindi inaasahang nagising si Woogyom. Sa kanyang pagkahilo, binanggit ni Woogyom ang isang taong nagngangalang Han at hiniling na tawagan siya nito. Ang rambulan sa kulungan ay bahagi pala ng planong ginawa ni Hanjun. Binigyan pa niya si Woogyom ng ganap na kontrol sa mga kriminal sa loob ng kulungan. Sa silid ng ospital, nagulat si Hanjun sa sinabi ng isang doktor. Ayon dito, ang kriminal ay nakaranas ng matinding pagdurugo, ngunit nagbigay si Woogyom ng sarili niyang dugo sa kanya. Nakakagulat, agad gumaling ang sugat at pati ang peritonitis ng kriminal ay gumaling din. Parang hindi ka panipaniwala, ngunit ito mismo ang paraan ni Woogyom sa paggamot. Di nagtagal, nagkaroon ng pagpupulong sina Hanjun, Yeon at ang kanyang nakatataas. Nais nilang magkaroon ng tapat na talakayan tungkol sa kaso ni Woogyom. Sa puntong ito, inanunsyo ng nakatataas na aalisin niya ang opsyon na patunayan ang kakayahang medikal ni Woogyom. Pinayuhan niya si Hanjun na maghanap ng ibang plano. Nang marinig ito, agad na naisip ni Yeon na nasa kanya na ang kalamangan. Sinubukan ni Hanjun na kontrahin ang dalawa, kaya ipinakita niya ang artikulo tungkol sa paggamot ni Woogyom sa mga bilanggo. Sa headline pa lamang, nabigla na sina Yeon at ang kanyang nakatataas. Nagnitngit sa galit si Yeon
dahil maraming beses na niyang sinubukang mahatulan ng kamatayan si Woo-gyom ngunit nabigo siya. Pagbalik niya mula sa pagpupulong kasama si Han-jun, agad siyang nagulat dahil sa napakaikling panahon, naaprubahan na ang kakayahang medikal ni Woo-gyom ng ganoon kadali. Alam din ni Yeon na nasa ospital si Professor Han, at malamang dahil sa kanya kaya naaprubahan ang credential medikal ni Woo-gyom. Agad na nagmadaling pumasok si Yeon upang tingnan ang listahan. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya ang pangalan ni Professor Han. Hindi nagtagal, nagkaroon si Yeon ng pribadong pagpupulong kay Kang-won. Dahil dito, nalaman ni Yeon na ginamit ni Professor Han si Woo-gyom bilang test subject habang siya ay nasa koma. Sa huli, pinayuhan ni Kang-won si Yeon na huwag nang imbestigahan pa ng mas malalim ang usapin. Kung hindi, siya mismo ang magdurusa sa kahihinatnan. Samantala, tinawag ni Han-jun si Woo-gyom upang kausapin ito tungkol sa kanyang relasyon kay Professor Han. Sinabi ni Woo-gyom na si Professor Han ang gumamot sa kanya matapos ang kanyang aksidente. Nang magtaka si Woo-gyom kung bakit nagtatanong si Han-jun tungkol sa propesor, agad niyang sinabi na maaaring maging mahalagang saksi si Professor Han. Kailangan nila siya upang maisakatuparan ang plano ni Woo-gyom na patunayan ang kanyang kakayahang medikal. Sa puntong ito, mahinahong pinayuhan ni Woo-gyom si Han-jun na huwag mag-alala at bumili na lamang ng regalo para sa kanyang anak. Pagkatapos nito, natapos ang kanilang maikling pag-uusap. Sa kanyang pagbabalik, nagkataong nakasalubong ni Han-jun si Yeon. Binati ni Yeon si Han-jun dahil naaprubahan ang plano ni Woo-gyom na patunayan ang kanyang kakayahang medikal. Nag-usap sila sandali tungkol sa mga bagong kaganapan sa kaso. Dahil dito, nalaman ni Yeon ang tunay na dahilan kung bakit determinado si Han-jun na ipagtanggol si Woo-gyom. Lahat ito ay dahil sa kanyang anak na malapit nang mamatay. Kahit hindi siya magtagumpay, handa siyang magbitiw sa kanyang posisyon at magsimulang muli. Ang pahayag na ito ay nagpatunay sa matibay na paniniwala ni Han-jun. Hindi nagtagal, nagkaroon ng pagpupulong upang pumili ng mga pasyenteng gagamutin ni Woo-gyom. Ito ay magiging isang malaking pagbabago sa larangan ng medisina at isa ring pagkakataon upang mailigtas ang buhay ni Min-syo. Kaya hindi maaaring palampasin ito ni Han-jun. Naghintay siya sa labas, umaasang mapipili ang kanyang anak para sa operasyon ni Woo-gyom. Ngunit iba ang naging realidad. Matapos ang pagpupulong, sinabi ni Han-jun sa kanyang asawa na hindi napili ang kanilang anak bilang pasyente para sa operasyon. Bagaman nalungkot, wala siyang magawa kundi hintayin ang resulta ng paggamot ni Woo-gyom. Kung matagumpay nitong magagamot ang batang babae, nangangahulugan din iyon na may pag-asa ang kanyang anak. Kinabukasan, dinala si Woo-gyom sa ospital ng mga pulis kung saan niya isasagawa ang operasyon. Upang patunayan ang kanyang kakayahang medikal, hinubad niya ang kanyang uniforme bilang bilanggo at nagsuot ng lab coat. Pagkatapos, may kumpiyansa siyang pumasok sa operating room. Ang lahat ng nasa paligid niya ay umaasang magiging matagumpay ang operasyon. Kahit may pagdududa pa rin sila, sa loob lamang ng maikling panahon, natapos ang operasyon nang walang anumang problema. Ayon kay Woo-gyom, gagaling ang pasyente sa loob ng 24 oras. Matapos ang operasyon, lahat, mula kay Han-jun hanggang sa pamilya ng pasyente, ay puno ng kaba. Samantala, natanggap ni Yeon ang resulta ng pagsusuri sa mga bakas na natagpuan sa mga tubo ng gusali. Sa pagdurugtong-dugtong ng lahat ng pangyayari at detalye, nabuo sa kanyang isipan ang malalim na hinala tungkol sa katotohanang itinatago sa likod ng lahat. Lumipas ang 24 oras mula nang gamutin ni Woo-gyom ang batang babae. At ngayon, isang himala ang naganap. Nagising ang batang babae mula sa kanyang koma. Lubos ang emosyon ng pamilya nang mapatunayang totoo ang lahat ng sinabi ni Woo-gyom. Sa loob ng kulungan, narinig ni Woo-gyom ang balita at baliw na tumawa sa tuwa. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang pagpupulong ang naganap sa opisina ni Han-jun sa pagitan niya at ng chairman ng Dongsu Medical Center. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa matagumpay na pagliligtas ni Woo-gyom sa isang pasyenteng may malubhang sakit. Inaasahang mahihirapan ang korte na hatulan siya. Dahil ito ay isang himalang medikal, ang katotohanang ang isang killer ay kayang magpagaling ng maraming sakit na wala ng lunas ay maaaring magbago ng malaki sa takbo ng paglilitis. Lalong naging mahirap ang sitwasyon para sa panig ni Yeon dahil ang ambag ni Woo-gyom sa lipunan ay tila mas mabigat kaysa sa kanyang mga krimen. Samantala, masayang naghahanda ang grupo ni Han-jun ng maanghang na pansit upang magdiwang nang biglang tumunog ang doorbell at inakala nilang dumating na ang in-order nilang pagkain. Ngunit ang taong nasa labas ay nagpakilalang si Jongsu, ang chairman ng Chio Medical Center. Ang kanyang pagdating sa kalagitnaan ng gabi ay tila nagbabadya ng isang masamang mangyayari. Personal na sinalubong ng abogado ang chairman na may mapanganib na aura. Nagsalita si Jongsu sa isang mapangmata at mayabang na tono. Bagaman mukhang mas bata siya kaysa kay Han-jun, palihim pa niyang pinahiwatig ang ilang bagay tungkol kay Han-jun. Dahil dito, unti-unting nawalan ng pagpipigil ang abogado. Pinilit ni Han-jun ang kanyang kausap na dumiretso na sa punto. Sinabi ni Jongsu na kayang kunin ng kanyang medical center ang dugo ni Woo-gyom upang gawing gamot para sa anak ni Han-jun. Diretsahan ding sinabi ng chairman ang kanyang nais. Kailangang kumampi ni Han-jun sa kanya. Ngunit makahulugan lamang nang umiti si Han-jun na lubos na ikinagulat ni Jongsu. Malinaw na ito ay isang bihirang pagkakataon upang yumaman. Ngunit para sa isang amang labis na nagmamahal sa kanyang anak, hindi iyon ang mahalaga. Hindi pinansin ni Han-jun ang mga reporter na sina Min-chul at Min-gyong na abala sa usapin ng himalang gamot. Tumayo siya, kinuha ang kanyang maleta at pumunta upang bisitahin ang kanyang anak na si Min-syo na patuloy na lumalaban para mabuhay. Paglabas pa lamang niya ng pinto, sinalubong na siya ng napakaraming reporter na humihingi ng panayam. Lalong naging
magulo ang sitwasyon dahil nalaman ng buong mundo ang halaga ng dugo ni Woogyom. Dahil dito, ipinatawag si Yiyon ng ilang matataas na opisyal upang ibuhos ang kanilang galit. Bagaman kilala ang mga opisyal na ito sa pang-aabuso sa kapangyarihan at batas, ngayon ay natatakot sila sa potensyal ni Woogyom. Hinimok nila si Yiyon na tapusin agad ang paglilitis, ngunit nanatili siyang kalmado. Naniniwala ang babaeng prosecutor na mayroon siyang paraan upang kontrolin ang sitwasyon sa pamagitan ng paggamit ng opinyon ng publiko upang ipakita ang mga posibleng side effect ng gamot ni Woogyom. Kumpiyansa si Yiyon na makokontrol niya ang sitwasyon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras na makipag-usap pa sa mga opisyal, kaya tumayo siya at umalis. Ngunit bago siya umalis, malinaw niyang sinabi na ang tagumpay o kabiguan ng paglilitis ay nakasalalay lamang sa kanyang kakayahan. Para sa kanya, ang mga mambabatas at opisyal ay parang mga papet lamang. Kaya kung may nais silang pag-usapan, dapat silang pumunta mismo sa kanyang opisina. Wala na siyang oras na bumalik pa upang kausapin sila. Bagaman galit na galit ang mga opisyal, wala silang nagawa laban kay Yiyon. Sa wakas, dumating na ang huling paglilitis ni Woogyom. Noong una, nagprotesta ang mga tao upang hilingin ang kanyang kamatayan. Ngunit matapos makita ang himalang dugo na kayang magpagaling ng sakit, nahati sila sa dalawang panig. Ang isa ay sumusuporta kay Woogyom, habang ang isa naman ay patuloy na tutol at gustong parusahan ang serial killer. Dahan-dahang naglakad si Woogyom sa gitna ng maingay na karamihan. Makikita sa kanyang mukha ang bahagyang kasiyahan habang nakikita ang kanyang mga taga-suporta. Sa simula ng paglilitis, ipinakita ni Yiyon ang mga larawan ng dalawang pasyenteng ginamot ni Woogyom. Ang dalawang ito, na dati ay tila ganap ng gumaling, ay ngayon nasa kritikal na kondisyon. Ginamit ni Yiyon ang pangyayaring ito upang patunayan na maaaring hindi tunay na himala ang dugo ni Woogyom. Muli niyang iminungkahi ang parusang kamatayan para sa nasasakdal. Dahil may matibay na basehan ng ebidensyang ipinakita ni Yiyon, maraming tao ang naniwala sa kanyang mga sinabi. Umupo si Hanjun at nag-isip sandali bago biglang tumayo. Sinabi niya na kung tama ang ebidensya ni Yiyon, wala na siyang masasabi pa. Nagulat si Yiyon sa tila pagsuko ni Hanjun, ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Ipinagpatuloy ni Hanjun ang kanyang depensa. Ipinaliwanag ni Hanjun na ang dalawang saksi na ipinakita ni Yiyon ay ginamot gamit ang ibang gamot. Kapag nabigyan ng ibang paggamot ng mga pasyente, halos nawawala ang bisa ng dugo ni Woogyom. Sinabi rin ng abogado na binalaan ni Woogyom ang pulisya tungkol dito, ngunit hindi pinansin ng pulisya ang kanyang babala. Dahil dito, muling lumala ang kanilang sakit at naging kritikal ang kanilang kondisyon. Sa kanyang mahusay na depensa, matagumpay na natalo ni Hanjun ang argumento ni Yiyon. Wala nang nagawa si Yiyon kundi takpan ang kanyang mukha sa kawalan ng pag-asa habang kinakaharap ang kanyang dating guro. Sa puntong iyon, sinabi ng judge na ang nasasakdal ay kumitil ng maraming buhay, ngunit ang bilang ng mga taong maaari niyang mailigtas sa hinaharap ay mas marami kaysa sa mga napatay niya. Dahil dito, ang kanyang parusa ay ang gamutin ang mga may sakit. Sa huli, ginawa ng judge ang kanyang desisyon. Naligtas ang buhay ni Woogyom, ngunit kailangan niyang magligtas ng mas maraming buhay kaysa sa bilang ng kanyang mga naging biktima. Sa wakas, nagbunga ang lahat ng pagsisikap ni Hanjun. Agad namang kinuha ni Jongsu si Woogyom upang mapasama sa kanyang panik. Hayagan niyang ipinahayag na, sa pangalan ng isang malaking ospital, magtatatag siya ng isang base upang protektahan si Woogyom at mabigyan ito ng ligtas at maayos na kapaligiran para sa gamutan. Maraming matataas na opisyal ang nagbanggaan dahil dito. Dahil sa insidenteng iyon, inilipat din si Yiyon sa isang malayong lugar. Dinala ni Hanjun ang magandang balita kay Woogyom sa kulungan at sinabi sa kanya na unahin ang pagpapagamot ni Minsho. Hindi naman naging walang utang na loob si Woogyom. Sa katunayan, nais talaga niyang si Minsho ang maunang magamot. Tuwang-tuwa si Hanjun. Sa wakas, may pag-asa ng maligtas ang kanyang anak. Ngunit hindi pala ganoon kasimple ang lahat. Tila may binabalak ang chairman ng medical center. Si Jongsu, kahit bata pa, ay nakipag-usap kay Congressman Baek nang may himig ng pagmamataas. Si Woogyom ay namumuhay ngayon sa marangyang lugar. Ngunit pakiramdam niya ay nakakulong pa rin siya sa loob ng 4 na pader na mahigpit ang pagbabantay. Akala niya ay sa wakas ay makakatanggap na ng gamutan ang kanyang anak. Ngunit ngayon, kailangan niyang mag-isip ng mabuti kung paano masisigurong makakakuha rin ng lunas si Minsho. Dahil kumalat sa buong mundo ang balitang ang kanilang dugo ay kayang magpagaling ng lahat ng sakit, libu-libong tao ang pumipila para magpagamot. Nag-alala ang asawa ni Hanjun na baka hindi na kayanin ng kanilang anak ang mahabang paghihintay. Noon pa man ay inalok na ni Jongsu na unahin si Minsho. Ngunit kapalit nito, kailangan ni Hanjun na kumbinsihin si Woogyom na tulungan silang paunlarin ang gamot. Ngunit paano magagawa iyon ng isang matuwid na tao tulad ni Hanjun? Mas pinili niyang maghintay sa tamang pagkakataon kaysa gumawa ng mali. Gayunpaman, habang tumatagal ang paghihintay, lalo namang lumalala ang kalagayan ni Minsho. Nagpapanik na siya dahil kahit dilat ang kanyang mga mata, hindi niya makita ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang may natuklasang lihim si Yiyon. Sumailalim pala
nagpadala si Woo-gyom sa mga eksperimento ng isang propesor. Malinaw na may kakaibang misteryong naramdaman si Yi-yeon. Ngunit dahil natalo siya sa kaso, wala na siyang kapangyarihang magsiyasat pa. Sa paraang tila himala, agad nalaman ni Jong-soo na iniimbestigahan ni Yi-yeon si Professor Han. Tila ang chairman ang nasa likod ng lahat. Ngunit maging siya ay hindi alam kung nasaan si Professor Han. Kaya agad inutusan ni Jong-soo ang kanyang mga tauhan na hanapin ang tirahan ng propesor. Mukhang ang propesor ang susi sa plano ni Jong-soo na monopolisahin ang lunas. Sa puntong ito, nagbitaw siya ng isang makahulugang pahayag sa kanyang tauhan na nagpapahiwatig na hindi na kailangang manatiling buhay ang propesor. Tila nais ng halang na kaluluwang ito na alisin ang sinumang saksi na maaaring humarang sa kanyang plano. Nang gabing iyon, natagpuan ng tauhan ang tirahan ng propesor. Sinipa nito ang pinto, ngunit nalaman na nakatakas na ang propesor sakay ng kotse. Samantala, hindi inaasahang nagpunta si Yi-yeon upang makipagkita kay Han-jun. Patuloy pa rin niyang lihim na iniimbestigahan ang nakatagong katotohanan. Ngayon, si Han-jun na lamang ang taong maaari niyang pagkatiwalaan. Sa una, hindi agad naniwala si Han-jun kay Yi-yeon. Ngunit matapos marinig ang buong kwento, nag-iba ang kulay ng kanyang mukha. Sa sandaling iyon, isa pang krisis ang dumating kay Han-jun. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa. Ngunit ang tanging narinig niya sa kabilang linya ay ang pag-iyak nito. Samantala, labis ding nagulat si Woo-gyom nang hindi niya makita ang pangalan ni Min-syo sa listahan ng mga gagamutin. Pagdating ni Han-jun, nadatnan niya ang kanyang asawang tulala sa labas ng emergency room. Patuloy na lumalala ang kalagayan ni Min-syo. Marahil ay kailangan na nilang paghandaan ang pinakamasama. Nang marinig ito, wala nang nagawa ang ina kundi ang umiyak ng walang tigil. Kasabay nito, hinarap ni Yi-yeon si Jong-soo. Tinanong niya ito kung si Professor Han ba ay nagsagawa ng mga eksperimento sa katawan ng tao nang walang pahintulot. Samantala, nadamay din si Woo-gyom sa kaguluhang nilikha ni Jong-soo. Ngayon, kailangang maupo ni Woo-gyom sa tapat ng lalaking minsang nagsagawa ng baliw na eksperimento sa kanyang katawan. Nakakagulat, inabot ni Professor Han kay Woo-gyom ang isang mapa ng gusali at sinabi sa kanyang isaulo ito. Lumalabas na upang makapasok sa silid na mahigpit na nakakandado, sinuhulan ng propesor ang gwardya. May plano silang dalawa para makatakas si Woo-gyom. Sinabi ni Woo-gyom na ibibigay niya sa propesor ang gamot na kailangan nito. Ngunit kailangan munang manatili pansamantala si Professor Han sa bahay ni Woo-gyom. Gayunpaman, hindi alam ni Professor Han na minamanmanan na siya ng mga tauhan ni Jong-soo. Balikan natin ang pag-uusap ni na Jong-soo at Yi-yeon. Nanatiling kalmado si Jong-soo sa harap ng mga tanong ng prosecutor. Ito ay dahil wala pa ring ebidensya si Yi-yeon upang mahatulan si Jong-soo. Patuloy na iginiit ni Jong-soo na ang mga eksperimento sa katawan ng tao ay para lamang sa paghahanda ng gamot. May pahintulot umano ang pasyente, kaya't hindi ito maituturing na ilegal. Sa kaso ni Woo-gyom, nakuha na raw ng medical center ang pirma ng pahintulot mula sa kanyang ina. Walang ipinakitang butas ang mga salita ni Jong-soo. Ngunit matapos ang masusing investigasyon, napagtanto ni Yi-yeon na nagsisinungaling siya. Ang ina ni Woo-gyom ay nasa vegetative state at matagal nang pumanaw. Agad tumawag si Yi-yeon ng isang pulis upang humingi ng tulong. Kasabay nito, sinimulan ni Woo-gyom ang kanyang unang gamutan matapos makaligtas sa parusang kamatayan. Bahagyang natakot ang batang babae sa kilalang killer. Ngunit taliwas sa kanyang karaniwang malamig na asal, naging napakalambing at maingat si Woo-gyom sa kanya. Habang sinisimulan ni Woo-gyom ang gamutan, tila masusing minamasdan ni Jong-soo ang buong proseso. Biglang pumasok ang isang tauhan at inabot kay Jong-soo ang isang kwaderno. Iyon pala ay kwaderno ni Professor Han. Pagbukas ni Jong-soo, nagulat siya sa siksik na mga formula na nakasulat doon. Marahil iyon ang buong buhay na pananaliksik ng propesor. Dahil dito, agad niyang inutusan ang buong research team na siyasatin ang laman nito. Samantala, sina Woo Chol at Min-kyung, mga reporter, ay naghahanap ng impormasyong maaari nilang ibenta kapalit ng pera. Dito nila natagpuan ang bangkay ng ina ni Woo-gyom. Namatay ito dahil sa atake sa puso. Ngunit agad napansin ni Min-kyung na may kakaiba sa pangyayari. Ang isang taong inatake sa puso ay nahulog mula sa isang mataas na tulay. Agad tumakbo si Woo Chol patungo sa kung saan, dahilan upang habulin siya ni Min-kyung. Isinama rin ni Yi-yeon si Min-chul patungo sa dating bahay ni Woo-gyom. Nag-aatubili ang pulis dahil hindi sila pinahihintulutang basta na lamang pumasok. Ngunit bago pa man ito makapagsalita ng buo, sinira na ni Yi-yeon ang pinto. Sinabi pa niyang kasabwat na sila ngayon. Wala nang nagawa si Min-chul kundi sumunod sa kanya. Habang babasagin sana ni Min-chul ang kandado, biglang napansin ni Yi-yeon ang isang taong nagkukubli. Napasigaw siya at hinabol ito. Ngunit napakabilis at liksi ng estranghero. Hindi makahabol si Min-chul dahil sa kanyang mabigat na pangangatawan. Napilitan silang maghiwalay upang habulin ang nangihimasok. Habang mabilis na tumatakbo, nabangga ni Yi-yeon ang isang tao. Sa sobrang sakit, napahawak siya sa ulo at napaupo sa sahig. Lumalabas na ang nabangga niya ay si Woo Chol. Ang estranghero pala ay si Professor Han, na nagtatago sa bahay ni Woo-gyom. Ngunit pagkalingon ni Professor Han, bigla rin siyang nagulat sa isang anino. Samantala, nakaupo si Yi-yeon kasama ang iba pang naghahanap ng katotohanan. Bagaman dati silang magkaribal sa larangan ng batas, nagpa siya ang apat na magtulungan upang ilantad ang katotohanan. Ayon sa investigasyon ni Yi-yeon, nagkaroon ng depresyon ang ina ni Woo-gyom dahil misteryosong nawala ang kanyang nag-iisang anak.
Hinanap niya ito kung saan-saan, ngunit wala siyang natanggap na balita. Hindi niya alam na malupit pala itong dinukot para gawing paksa ng eksperimento. Sa sandaling iyon, nakita ni Hanjun ang kanyang anak na walang malay sa kama ng ospital. Wala siyang nagawa kundi mapabuntong hininga habang naaalala ang inosenteng mga mata ng kanyang anak. Biglang tumunog ang monitor. Bagaman agad dumating ang mga doktor, hindi maganda ang kalagayan ng bata. Walang magawa sina Hanjun at ang kanyang asawa kundi panoorin ang kritikal na kalagayan ng kanilang anak. Kinabukasan, nagpunta si Hanjun upang kausapin si Woo-gyom. Bagaman nailigtas ni Hanjun ang buhay ni Woo-gyom, may pangako pa rin itong hindi matupad. Tinanong ni Woo-gyom kung lalo bang lumalala ang kondisyon ni Min-syo. Sa lungkot ng mukha ni Hanjun, nakuha na niya ang sagot. Sinabi ni Woo-gyom na wala ang pangalan ni Min-syo sa listahan ng mga pasyenteng nabigyan na ng gamutan. Nagmamakaawa si Hanjun kay Woo-gyom na iligtas ang kanyang anak. Ito ang unang pagkakataon na ang abogado ay nagpakumbaba ng ganito sa harap ng iba. Halos wala nang natitirang pag-asa para sa kawawang amang ito. Dahan-dahang lumuhod si Hanjun. Hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang katatagan. Isang ama ang lumuluhod sa harap ng isang killer para sa kanyang anak. Lubos na naawa si Woo-gyom sa kanya. Ang tunay na demonyo ay si Jong-soo. Siya lamang ang nakamasid sa mga kamera at palihim na kinukutya ang lahat. Lumalabas na pinakialaman niya ang listahan ng mga pasyente, kaya't hindi nabigyan ng agarang gamutan ang inosenteng si Min-syo. Ngayon ay nakikipaglaban siya para sa kanyang buhay. Pagkalabas pa lamang niya sa bahay ni Woo-gyom, biglang nakatanggap si Hanjun ng tawag mula kay reporter Min-chul. Ibinunyag ni Min-chul na ang kotse na ipinapasuri ni Hanjun ay pag-aari ng Choum Group. Nang marinig ito, may napagtanto si Hanjun. Agad siyang nakipagkita kay Yeon. Sinabi ni Yeon na si Woo-gyom ang pumatay sa 17 katao at masyado itong mayabang. Nabigla si Hanjun nang mapagtantong ginamit lamang siya ni Woo-gyom upang makatakas sa parusang kamatayan. Mula pa sa simula, tama si Yeon na huwag maawa kay Woo-gyom. Sa katunayan, alam na ni Woo-gyom noon pa man na siya ay maaaresto. Ngunit nanatili siyang arugante dahil alam niyang hindi siya maipapatupad sa bitay. Pumayag si Yeon na makipagtulungan kay Hanjun upang ilantad ang katotohanan. Binanggit din niya na sangkot sa usaping ito si Chief Yoon-duk. Tinanong ni Hanjun si Yeon kung handa ba siyang matanggal sa trabaho. Ngunit hindi niya pinansin ang babala at nanindigan sa kanyang paninindigan. Pumayag si Hanjun na ibigay kay Yeon ang lahat ng impormasyon tungkol kay Woo-gyom. Kapalit nito, kailangan din nitong ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa chairman. Sa wakas, nagsimulang lumitaw ang katotohanan. Sa investigasyon ni Yeon, natuklasan niyang si Min-chul ang dapat nilang pag-ingatan. Kaya inimbitahan niya si Min-chul sa isang barbecue. Habang nasasarapan sa pagkain, bumaba ang kanyang depensa at inamin niya ang lahat. Lumalabas na dati palang tauhan ni Department Head Yoon-duk si Min-chul at siya ang nagtakip sa tunay na sanhi ng pagkamatay ng ina ni Woo-gyom. Siya rin ang tumulong sa kumpanya ni Jong-soo sa kanilang masasamang gawain. Tila napansin ni Min-chul na pinaghihinalaan siya ni Yeon, kaya tumawag siya sa isang misteryosong estranghero upang pag-usapan ito. Kinagabihan, tinawag ni Yeon ang dalawa niyang dating tauhan upang makipag-usap. Dati, isa siyang mahigpit at hindi popular na pinuno. Ito ang unang pagkakataon na nakaupo siyang kumakain at umiinom kasama sila. Dahil dito, tuluyang naalis ang mga hindi pagkakaunawaan at pumayag ang dalawa na tulungan siya sa kaso. Samantala, nakikipag-inuman si Min-chul sa mga tauhan ni Jong-soo na tumulong sa chairman sa kanyang masasamang gawain. Ang grupo ni Hanjun at ang grupo ni Yeon, na dati magkaribal, ay ngayon nagtutulungan upang ilantad ang katotohanan. Dahil sa milagrosong bloodline na umaani ng pandaigdigang atensyon, patuloy na tumataas ang presyo ng stocks. Alam na ito ni Jong-soo noon pa man, kaya maaga niyang dinala si Woo-gyom sa kanyang kumpanya. Para sa kumpanya ni Jong-soo, si Woo-gyom ay tila isang makinang kumikita ng pera. Ngayon, para siyang isang himalang doktor na ipinapadala kung saan-saan upang gamutin ang mga pasyenteng may malubhang sakit. Sa kabilang banda, biglang nakatanggap si Yeon ng balita mula kay Min-chul. Agad siyang pumunta sa lugar at nasaksihan ang bangkay ni Professor Han. Tila si Min-chul ang aninong nakita niya noong nakaraang araw. Mukhang nabigo ang plano ni na Professor Han at Woo-gyom. Ngunit sinamantala ni Woo-gyom ang pagkakataon upang may mailigtas at makatakas. Agad ding natanggap ni Yeon ang masamang balitang ito. Ang kilalang abogado ay lihim na tumulong sa serial killer upang makatakas. Pagkatapos nito, lumuhod pa siya at nagmakaawa sa lalaki na iligtas ang kanyang anak. Nararamdaman ni Woo-gyom ang lalim ng pagmamahal ni Hanjun sa kanyang anak, kaya agad siyang pumayag na iligtas ang bata. Ngunit may kapalit itong kondisyon na nais niyang tuparin ng abogado. Kapag natunto ni Hanjun si Professor Han, ginagarantiya ni Woo-gyom na gagaling ang malubhang sakit ni Min-syo. Sa harap ng dalawang pagpipilian, wala nang magawa si Hanjun kundi tanggapin ang alok ni Woo-gyom, sapagkat sa sandaling ito, ang buhay ng kanyang anak ang kanyang pinakamataas na prioridad. Kinagabihan, may natuklasang nakakagulat na balita ang mga kasamahan ni Hanjun sa pahayagan. Agad na sinimulan ni reporter Min-chul ang investigasyon sa pangalang Jong-soo, ang anak ni Professor Han. Sa kabilang panig, nakaluhod si Professor Han at nagmamakaawa kay Jong-soo na pakawalan si Woo-gyom. Binalaan pa niya ito na kung patuloy nilang pagsasamantalahan si Woo-gyom ng ganito, hindi ito magtatapos ng maayos. Dahil sa bawat pagkuha ng dugo, tila may pagbabago sa katawan ni Woo-gyom. Ngunit wari binaliwala lamang ng batang chairman ang bawat salitang binitiwan ng propesor. Ipinahayag pa niya na kung nagbabago ang dugo ni Woo-gyom sa bawat pagkuha nito, uubusin na lamang niya ito bago pa ito magkaroon ng pagkakataong magbago. Pagkasabi nito, tumalikod si Jong-soo at tumalikod
umalis, habang marahas namang pinagsasaktan ng kanyang mga tauhan si Professor Han. Samantala, si Yiyon ay kasalukuyang nakikipag-dinner ng masinsinan sa aide ni Assemblyman Baek, isang aide lamang si Kang Won. Ngunit namumuhay at kumakain na parang isang mataas na executive, isang bagay na labis ikinainis ni Yiyon. Paulit-ulit siyang nagpaparinig hanggang sa napilitan si Kang Won na ilihis ang usapan patungo sa kaso ni Woo-gyong. Doon, diretsahang tinanong ni Yiyon kung bakit nito dati ibinunyag sa kanya ang classified information. Plano ba nitong gamitin siya upang pabagsakin si Assemblyman Baek? Nakita ni Kang Won na matalas ang isip ni Yiyon, kaya dumiretso na siya sa punto. Nais niyang tiyakin muna ni Yiyon ang kanyang kaligtasan bago siya maglabas ng mas nakakagulat na impormasyon. Samantala, matapos ipag-utos ni Jong-soo ang malupit na pagtrato kay Professor Han, hindi niya mapigilang balikan ang nakaraan. Makikitang nagpapalit siya ng damit at ibinunyag ang kanyang likod na puno ng mga peklat. Balak niyang puntahan si Woo-gyong. Nang makita ni Woo-gyong si Jong-soo, kalmado siyang lumapit at binati ito ng maayos. Pinasalamatan pa niya si Jong-soo dahil sa pamamagitan nito ay nagkaroon siya ng pagkakataong magpagamot ng mga pasyente. Pagkatapos, sunod-sunod niyang tinanong si Jong-soo tungkol sa milagrosong gamot na mula sa kanyang dugo. Ano ang silbi nito? Ano ang mga sangkap sa kanyang dugo? At kapag napalitan ba ang dugo, epektibo pa rin ba ito? Sa harap ng sunod-sunod na tanong na tila isang uri ng psikolohikal na pagmaniobra, walang naisagot si Jong-soo. Kinabukasan, kinailangan ni Woo-gyong na ipakita sa publiko ang kanyang kakayahang medikal. Habang kumakalat sa media ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, nagsimula na ring kumilos si Yiyon. Sa sandaling makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kasamahan, agad niyang tinipon ang lahat ng dokumento at ebidensyang hawak niya at nagtungo sa opisina ni Yoon-duk. Lumalabas na sa nakaraang pakikipagkita niya sa aide ng assemblyman. Nabigyan siya ng maraming classified information kaugnay ng kaso. Dahil dito, natuklasan nila ang ilegal na kasaysayan ng medikal na gawain ni Professor Han. Ang lahat ng nangyari noon ay tinakpan ni Assemblyman Baek. Sa harap ng matalas na babaeng prosecutor at ng kanyang mabibigat na paratang, natakot si Hyun-duk. Sinigawan niya si Yiyon sa mismong mukha nito. Umaasang mananahimik siya, ngunit hindi man lamang natinag si Yiyon. Hindi lamang iyon, iniharap pa niya ang ebidensyang nakuha mula sa grupo ni Hanjun. Sa pagkakataong ito, nasa kanya na ang kalamangan. Sa mismong sandaling inutusan niya si Yoon-duk na aprubahan ng judicial warrant. Iyon din ang sandaling pumasok si Woo-gyong sa operating room. Sa kanyang karaniwang kalmado, agad siyang nagsimulang kumuha ng unang tubo ng dugo. Sa sandaling iyon, may isang estrangherong pumasok sa loob ng operating room. Sinuhulan ito noon pa ni Professor Han. Malamang na naroon ang lalaki upang sabotahehin ang operasyon ni Woo-gyong. Sa kabilang panig, isinara na ang opisina ni Assemblyman Baek. Wala itong nagawa kundi yumuko at sumailalim sa investigasyon. Samantala, nakapuslit si Hanjun papasok sa ospital. Agad niyang isinagawa ang planong inihanda nila ni Woo-gyong. Nang maipasok niya ang supply bag at matapos ang operasyon, biglang namatay ang buong sistema ng kuryente. Sa gitna ng kadiliman, agad gumanti si Woo-gyong laban sa mga tauhan ni Jong-soo. Lumalabas na ang taong itinanim ni Professor Han ay naroon upang tulungan siyang makatakas. Matapos iyon, tinanggal ni Woo-gyong ang tracking device na nakakabit sa kanyang katawan. Sa dilim, nakaiwas siya sa mga humahabol na tauhan ni Jong-soo. Ngunit nang akala nila'y tapos na ang lahat, napansin ni Woo-gyong at Hanjun ang isang kahina-hinalang sasakyang sumusunod sa kanila. Sa puntong iyon, kinailangan ni Hanjun na gamitin ang kanyang husay sa pagmamaneho upang makaiwas. Ngunit sa sandaling nakawala sila, agad silang nabangga mula sa gilid. Naiwang hilo at tulala sina Hanjun at Woo-gyong sa loob ng sasakyan. Habang papalapit ang mga lalaking naka-Amerikana upang dakpin muli si Woo-gyong, ginawa ni Hanjun ang lahat upang pigilan sila at bumili ng oras hanggang sa dumating si reporter Min-chul. Sa kabutihang palad, dumating ito sa tamang oras. Agad nagplano sina Hanjun at reporter Min-chul. Si Hanjun ang tatakas kasama si Woo-gyong, habang si reporter Min-chul ang maiiwan upang harapin ang mga tauhan ni Jong-soo. Dahil sa tulong ng kanyang kasamahan, naihatid ni Hanjun si Woo-gyong sa isang ligtas na lugar. Doon, naghihintay ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Nang makita ni Woo-gyong si Min-sho sa kanyang harapan, napangiti siya ng may init at lambing. Pagkatapos, agad siyang kumuha ng sarili niyang dugo upang gamutin ang bata. Nang matapos iyon, bumagsak siya sa sobrang pagkapagod. Dahilan upang labis na mag-alala sina Hanjun at ang kanyang asawa. Bahagi ng kanilang takot ay para sa buhay ni Min-sho at bahagi rin ay para sa kaligtasan ng mismong lalaking nagligtas sa kanilang anak. Matapos makatakas si Woo-gyong, nakatanggap si Jong-soo ng matinding pagsaway mula sa board of directors ng kanyang kumpanya. Kahit siya ang chairman, wala siyang nagawa kundi manahimik at tiisin ang kanilang galit. Sa huli, tinanong siya tungkol sa posibilidad at bisa ng paggamot gamit ang dugo ni Woo-gyong. Ngunit nanatili lamang siyang tahimik bago tumayo at humiling ng kaunting oras upang patunayan ang kanyang sarili. Noon, namuhay si Woo-gyong ng payapa kasama ang kanyang ina. Tuwing umaga, sinasalubong niya ang bukang liwayway sa balkonahe na naliliguan ng sikat ng araw. Tinatamasa niya ang masasarap na pagkaing maagang inihahanda ng kanyang ina. Noong panahong iyon, si Woo-gyong ay isang medical student na minamahal ng kanyang mga kaklase at propesor. Dahil sa kahanga-hanga niyang akademikong tagumpay, ipinatawag siya ng kilalang Professor Han para sa isang pagpupulong. Labis ang tuwa ni Woo-gyong noon. Agad niyang ibinahagi ang balita sa kanyang ina. Nagplano pa silang magdiwang ng gabing iyon. Ngunit dumating ang sakuna sa sandaling hindi nila inaasahan. Nang gabing iyon,
Pauwi si Guillaume sa pamilyar na daan. Biglang may isang sasakyang rumagasa patungo sa kanya habang tumatawid siya sa kalsada. Doon nagsimula ang bangungot na gabi-gabi niyang napapanaginipan. Biglang napabalikwas si Guillaume at natagpuang nakahiga sa kama. Inaalagaan ni Hanjun at ng kanyang asawa ang kanyang mga sugat. Sinabi ni Hanjun na labis ang dugong nawala sa kanya at kailangan niya ng blood transfusion. Ngunit ipinaliwanag ng kanyang asawa na hindi ito ganoon kasimple. Dahil ang blood type ni Guillaume ay isa sa pinakabihira sa mundo. Maaari siyang mag-donate ng dugo sa halos lahat. Ngunit maaari lamang siyang tumanggap ng dugo mula sa eksaktong kaparehong uri. Ang paghahanap ng taong may ganitong katulad na blood type ay napakahirap. Ito mismo ang dahilan kung bakit labis siyang pinagnanasaan ni Jongsu. Dahil lamang sa pagkawala ni Guillaume, bumagsak ang presyo ng stocks ng kanyang conglomerate. Ipinagmalaki pa ni Jongsu na kung hindi dahil sa kanya, matagal nang patay si Guillaume. Nagsalita siya na parabang siya ang tagapagligtas ni Guillaume. Ngunit sa katotohanan, siya ang mismong nagkulong kay Guillaume sa isang piitang siya ang lumikha. Samantala, halos mabaliw sa pag-aalala ang trainee lawyer na si Mingyong. Hindi niya makontak ang sinuman nang biglang pumasok si reporter Minchul na sugatan at duguan. Sinabi to na wanted na si Hanjun dahil sa pagtulong kay Guillaume na makatakas. Noon lamang lubos na naunawaan ni Mingyong ang nangyayari. Ginawa yun ni Hanjun dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang anak ay nakikipaglaban sa kamatayan. Segundo bawat segundo, minuto bawat minuto, sa kabutihang palad. Dahil sa walang sawang pagsisikap ng ama, natanggap din ng bata ang milagrosong dugo ni Guillaume. Nakaupo ang ina sa tabi ng kama sa ospital. Nagbabantay at hinihintay ang paggising ng kanyang anak. Samantala, nanatili si Hanjun sa tabi ni Guillaume. Pinilit ni Guillaume na makaupo upang magkakaroon sila ng huling pag-uusap. Marahil dahil sa kakaiba niyang dugo, unti-unti siyang nakabawi. Ito ang unang pagkakataon na nakaupo silang dalawa at nakapag-usap ng ganito matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Noon, tinitingnan ni Hanjun si Guillaume bilang isang baliw na killer. Ngunit matapos ang lahat, nagbago ang kanyang pananaw. Ngayon, nakikita niya sa harap niya ang isang ordinaryong binata, isang mahabaging kaluluwa na itinulak lamang ng tadhana sa krimen. Tinanong niya si Guillaume kung naisip na ba nitong magpakasal at magkaroon ng anak. Ang simple at hindi inaasahang tanong na yon ay nagpatatawa kay Guillaume. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng masayang pamilya at isang kaibig-ibig na anak na tulad ni Mincho ay isang pangarap na napakagandang isipin. Ngunit marahil, ang simpleng hangaring iyon ay napakalayo na para sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nabahira na ng dugo ng marami at siya ngayon ay hinahabol ng lahat na parang isang himalang lunas na dapat pag-agawan. Pagkatapos noon, dinala ni Guillaume si Hanjun sa lugar kung saan pinaslang ang kanyang ina. Doon, tuluyang nabunyag ang lahat ng maruruming plano ni Jongsu. Ang aksidente ni Guillaume noon ay isa lamang pagkakataon. Ngunit nang matuklasan ni Jongsu, nataglay niya ang pinakabihirang blood type sa mundo. Nagpa siya itong ikulong siya at ipasailalim sa sunod-sunod na hindi makataong eksperimento. Sinuhulan pa ni Jongsu ang matabang pulis na si Minchul upang magsinungaling sa ina ni Guillaume dahil alam niyang lubos itong nagtitiwala sa mga salita ng pulis. Dahil dito, nagbitiw sa trabaho ang ina at hinanap kung saan-saan ang kanyang anak. Nang sa wakas ay ipakita sa kanya ang video ng aksidente ng kanyang anak, naramdaman niyang may mali. Nagtungo siya sa rescue station upang magtanong. Sinabi ng dalawang manggagawa roon na dinala si Guillaume sa Chaewon Hospital. Lalo nitong pinatatagang pag-asa ng ina na maaring buhay pa ang kanyang anak. Nangalap siya ng ebidensya upang magsampa ng kaso laban sa ospital na nagkukulong sa kanyang anak. Ngunit dahil dito, inilagay niya ang sarili sa panganib. Namataan siya ng mga tauhan ni Jongsu habang nagpoprotesta sa harap ng tarangkahan ng ospital. Sobra ang kanilang kalupitan, dinukot siya at itinapon ang kanyang bangkay sa ilog upang burahin ang ebidensya. Sistematikong winasak ni Jongsu ang pamilya ni Guillaume. Para lamang sa pera at kapangyarihan, wala siyang inuurungan at ginagamit ang lahat ng malulupit na paraan. Ang isang masunuring estudyante ay naging isang baliw na killer na naghahanap ng hustisya para sa sarili. Patuloy na pinahihirapan ng malabong alaala ng kanyang ina ang isipan ni Guillaume. Ngayon, kailangan pa niyang gumamit ng hypnosis machine para lamang makatulog. Nabigla si Hanjun nang makita ang lugar na pinagtatrabahuhan ni Guillaume. Lumalabas na mula pa sa simula, bahagi na pala sila ni Yion ng plano ni Guillaume. Natagpuan na ng binatang ito ang sarili niyang paraan upang mabuhay. Masusing sinaliksik ni Guillaume ang bawat taong sangkot sa kanyang paglilitis. At sa kanyang henyal na pag-iisip, nagawa niyang manipulahin si Hanjun upang kusang loob na ipagtanggol siya. Biglang nagtanong si Guillaume kay Hanjun kung mawawala si Jongsu. Dapat bang mawala rin ang killer? Marahil mula pa sa simula, balak na talaga niyang maghiganti. At hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang intensyong iyon. Habang nakatayo silang dalawa sa isang tulay, biglang may mahabang hanay ng mga sasakyang papalapit sa kanila. Hindi malinaw kung paano nalaman ni Jongsu ang kanilang lokasyon. Dumating siya kasama ang maraming tauhan at naglakad ng kampante, hinihinging ibalik si Guillaume. Nagkunwari siyang matuwid at inakusahan ang dalawa na hindi iniisip ang milyon-milyong taong may sakit na walang lunas sa buong mundo. Ngunit sa katotohanan, tinitingnan lamang niya si Guillaume bilang isang makinang pagkakitaan. Para sa kanya, likas lamang na sumama si Guillaume pabalik sa instituto upang magligtas ng buhay. Matapos ang lahat ng ginawa ni Jongsu, hindi na napigilan ni Guillaume ang sarili. Sumugod siya upang suntukin ito. Ngunit hinarangan siya ng isang tauhan at pinatumba sa lupa. Sa ikinagulat ng lahat, si Jongsu mismo ang bumaling at binugbog ang tauhang iyon. Pagkatapos
Matapos, paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin kay Woogyom. Sinabi niyang lahat ay nagkakamali, si Woogyom at siya man. Ngunit nais niyang kalimutan ni Woogyom ang nakaraan at ituon ang pansin sa mas dakilang layunin. Sa katotohanan, natatakot lamang si Jong-soo na tumanggi si Woogyom na maging specimen para sa pagkuha ng gamot mula sa kanyang dugo. Nagkunwaring tatanggapin ni Woogyom ang kamay na inabot ni Jong-soo, ngunit sinamantala niya ito upang supilin ng baliw na lalaki. Tinanong niya ito kung naisip na ba nitong magligtas ng mas maraming buhay kaysa sa mga buhay na kinitil nito. Sa sarili niyang investigasyon, natuklasan ni Woogyom ang mahabang listahan ng mga biktimang ginamit ni Jong-soo bilang test subjects. Kabilang pa rito ang mga bata. May ilan sa kanila na mas matagal pang nakakulong sa laboratorio kaysa sa panahong nakasama nila ang kanilang sariling mga magulang. Ngayong nabunyag na si Jong-soo, inilabas din niya ang kanyang tunay na pagkatao. Inamin niyang mula pa sa simula, ang kwento na hinila siya ng kanyang ama upang gawing eksperimento ay isang chismis lamang. Sa katunayan, kusa niyang pinili na maging test subject. At habang inaalala niya ang sandaling hinihiwa ang kanyang katawan, lalo pang naging sabik at baliw ang kanyang ekspresyon. Ngayon, sina Woogyom at Jong-soo ay tila dalawang magkasalungat na refleksyon ng isa't isa. Ang isa ay nawalan ng lahat at piniling pumatay upang makapagsalba ng mas maraming buhay. Ang isa naman ay mayroong lahat, ngunit piniling pumatay ng marami upang iligtas ang iilan. Ngunit malinaw na ang tanging layunin ni Woogyom ay maghiganti sa mga taong pumatay sa kanyang ina. Habang papunta na sa sukdulan ang tensyon, biglang umalingaw-ngaw ang sirena ng mga pulis. Lumalabas na nabatid ni Yeon ang nangyayari sa pamamagitan ni Mingyong, kaya agad siyang nagtungo sa lugar kasama ang mga pulis. Hahablutin na sana ni Woogyom ang isang gunting upang saksakin si Jong-soo hanggang mamatay. Ngunit pinigilan siya ni Han-jun dahil napakarami na ng kasalanan ni Woogyom. Gayunpaman, ayaw ni Woogyom na palampasin si Jong-soo. Kung pakakawalan niya ngayon ang lalaking ito, libu-libong tao ang maaaring magdusa tulad niya. Sumugod siya, pinatumba ang isang tauhan, at tuluyang sinira ang isa sa mga mata ni Jong-soo. Nag-agawan silang dalawa hanggang sa sumugod ang mga pulis at itinutok ang kanilang mga baril kay Woogyom. Malakas na sumigaw si Yeon na sapat na ang ebidensyang nakalap niya mula sa mga biktima ni Jong-soo. Desperado niyang nakiusap kay Woogyom na ibaba ang hiringgilya. Ngunit para kay Woogyom, uli na ang lahat. Itinaas niya ang kamay, handang itarak iyon sa kontrabida upang wakasan na ang lahat. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ngunit hindi si Woogyom ang tinamaan. Tumalon si Han-jun upang harangan ang bala at protektahan ang lalaking nagligtas sa kanyang anak. Nakiusap siyang tumigil si Woogyom. Alam niya kung ano ang iniisip nito. Ngunit sa pagkakataong ito, gagawin niya ang lahat upang muli itong iligtas. Paulit-ulit niyang pinakiusapan si Woogyom na makinig at ibaba ang sandata. Ngunit ang matagal nang naipong galit ay hindi basta mapipigil. Sinabi ni Woogyom kay Prosecutor Yeon na alagaan si Han-jun. Pagkasabi nito, muli siyang sumugod, layuning saksakin ang natitirang mata ni Jong-soo. Ngunit bago pa niya maabot ang target, ilang ulit siyang pinaputukan ng mga pulis. Kahit buong lakas na tumakbo si Yeon patungo sa kanya, wala siyang nagawa kundi panoorin itong mahulog sa ilog. Sa mismong ilog na iyon, inihimlay ang kanyang ina. Ngayon, sa wakas, muling nagkasama si Woogyom at ang kanyang ina. Tulad ng dati, natapos ang kaso. Kailangang magpatuloy ang buhay. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, hindi pumikit ang batas sa mga krimen ni Jong-soo. Sa tulong ng ebidensyang nakalap ni Woogyom, inilantad ni Yeon sa harap ng media ang lahat ng kalupitan ni Jong-soo. Siya ang utak sa likod ng pagpaslang sa 223 na biktima. Sa wakas, nabuwag ang malupit na rehimen na itinayo ni na Jong-soo at ng kanyang ama sa dugo ng mga inosente. Matapos ang kasong ito, nabawi rin ni Yeon ang kanyang posisyon. Kasabay nito, naipatumba niya si Assemblyman Baek, ang taong kumakampi sa kasuklam-suklam na si Jong-soo. Tungkol naman kay Han-jun, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang mga huling salita ni Woogyom. Sinabi ni Gyom na kung may mangyari man sa kanya, buksan ni Han-jun ang hypnosis machine. Naroon ang sagot. Ginawa ni Han-jun ang bilin. Lumalabas na mula pa sa simula. Nagtago na si Woogyom ng lihim na pormulang siya mismo ang lumikha. Alam niyang darating ang panahong malalagay sa panganib ang kanyang buhay, kaya iniwan niya ang isang himalang lunas para sa buong sangkatauhan. Ngunit iba ang pananaw ni Han-jun. Para sa kanya, ang buhay ng bawat tao ay nakatadhana. Walang sinuman ang may karapatang kumuha o magpasya sa kapalaran ng iba. Habang iyahulog na sana ni Han-jun ang maliit na vial sa tubig kung saan naglaho si Woogyom, biglang tumunog ang kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Ang tinig sa kabilang linya ay bumati at nagtanong kung kumusta siya. Sa pamilyar na boses na yon, napangiti si Han-jun. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.